mga healthcare workers dito sa Canada nag-aalisan at pumupunta sa United States of America. More nurses are leaving Canada to work south of the border. The number of Canadian nurses getting papers required to work in the U.S. has more than doubled to almost 1,700 in the last 5 years. This is according to data obtained by CTV News. Nurses are being lured away by higher pay, perks, and bonuses that just aren't available here. The exodus is contributing to staffing shortages that have led to temporary emergency room and hospital ward closures. Sa gitna ng krisis sa healthcare, may kakulangan po sa mga healthcare workers dito sa Canada. We have a worrying new snapshot tonight of the crisis across Canada's healthcare system. A new report in Ontario shows how exhausted and burned out nurses are amplifying concerns that staffing shortages will compromise patient care. The concerns echo survey results from Saskatchewan released last year. 62% of registered nurses there considered quitting the industry, and 92% said working conditions negatively impacted their mental health, something BC nurses are also seeing. It's just not a sustainable formula for one person to be providing care for 12 to 16 acutely ill patients. Hindi mo ba naisip na ipagpatuloy yung profession mo dito sa Canada? Naisip ko na, pero naisip ko rin yung yung reality. Ang daming mahabang proseso kasi yung Canada compared sa US. Yun nga, naka-decide kami na it's better for us na mag-transfer sa US. Pinoy ako! It's 4:40 in the afternoon and medyo cloudy dito sa capital city at madilim na rin kasi malapit nang mag-winter. Kamusta mga kababayan? Salamat sa Diyos at meron na naman po tayong isang mabuting pagkakataon na magkita-kita namang muli at ang dalangin ko pong parati sa Diyos. Sana kayo ay lagi nasa mabuting kalagayan. At ito ang pag-uusapan natin for today. Mga healthcare workers dito sa Canada nag-aalisan at pumupunta sa United States of America. Ano nga bang dahilan? Bakit sila nag-aalisan ngayon dito sa Canada? Sa gitna ng krisis sa healthcare. Anong ibig sabihin ng krisis sa healthcare? May kakulangan po sa mga healthcare workers dito sa Canada. Sa katunayan, nalathala yan or na-publish sa The Alberta Chronicle. Nasa front page pa yan. Kung hindi pa po kayo nakakakuha ng kopya ng The Alberta Chronicle, ilalagay ko po yung link below ng kanilang Facebook page at yung Facebook page na rin ni Kuya Lito Velasco. Kaibigan po natin yan. Siya po yung publisher ng The Alberta Chronicle. Sok Demensa po, subaybayan ninyo. At siyempre, magkakaroon tayo ng kaunting collaboration sa kanila. Pinagaling naman natin ng Alberta Chronicle. Follow niyo po. Meron din tayo Facebook page. At ginagawa pa natin yung website para ma-kompleto yung ating platform. Tapos makikisakay-sakay tayo sa kay brother. Okay, tulungan lang. At doon nga po, sa kanilang newspaper, pag binuklat nyo po yun sa page 3, nakalagay po doon, about 800,000 Albertans don't have a family physician. Dito pa lang po yan sa Alberta. Ano pa po, sa buong Canada. Napakarami po ng need sa mga healthcare workers. At doon nga po pala sa The Alberta Chronicle, i-shoutout ko na lang din si Kuya J. Jimenez ng J Brothers. Kasi meron siyang section doon, hindi lang pala magaling kumanta itong si Kuya J. Jimenez. Shoutout po sa lahat ng mga, siyempre, suki. Si Sok, andito na, kasama kami.
Naliligaw lang ako dito. Napadaan lang ako pagligo ko sa Cubao. Dito na pala yun. Dito na pala. Canada, Cubao, magkadikit kasi. Oh, yun pala. So, enjoy tayo. Shout out to everyone. Magaling din pala itong mag-drawing. Kasi meron siyang cartoon section dun eh. Dahil si Kuya Jay Jimenez, nag-visit po yan dito sa Edmonton. At in-express nga niya dun yung realities ng mga visitor dito sa Canada. So, basahin niyo po yun, mga kababayan, yung section na yon. Ayan nga po, sa gitna ng krisis ng pangangailangan ng mga healthcare workers dito, nag-aalisa naman po yung mga healthcare workers. Oh no! Anong dahilan? More nurses are leaving Canada to work south of the border. The number of Canadian nurses getting papers required to work in the U.S. has more than doubled to almost 1,700 in the last 5 years. This is according to data obtained by CTV News. Nurses are being lured away by higher pay, perks, and bonuses that just aren't available here. Hindi lang po yung mismong mga healthcare workers na nagtatrabaho na dito sa Canada ang umaalis. Pati rin po yung mga by profession, they are healthcare workers sa ibang bansa, pumunta sila dito sa Canada, pero iba ang trabaho nila. Hindi nila ma-practice yung kanilang profession dito. Sa katunayan, marami po tayong mga nakakausap. Kung hindi nyo pa po napapanood yung isa kong video tungkol sa isang doktor na galing sa Saudi, pumunta dito sa Canada, pero hindi siya doktor. Siya ay isang Uber driver. Ang sabi nga niya is parang magba-back to zero ka kung gusto mo talagang ipagpatuloy yung profession mo. Kung hindi nyo pa po napanood yung video yon, ilalagay ko po yung link below. Lalagay ko rin po dito sa taas. At ito po, sample clip. Hindi mo ba naisip na ipagpatuloy yung profession mo dito sa Canada? Naisip ko na, pero naisip ko rin yung yung reality kasi when I came here, na ako 42 years old. Kasi nga if I would do parang pursuing what I had before, maybe it will take time, money, and a lot of effort. Gaano ba katagal kung gusto mong halimbawa maging talagang doktor dito sa Canada? Hindi naman ang question is sa tagal, kundi ang question is sa yung sa hirap pumasok. So ang chances ko lang is nasa 1 to 5%. Kailangan mong mag-undergo nung time na yon ng 2 exam. Tapos kahit napasa mo yung 2 exam na yon, kailangan mo mag-apply sa hospital as residence. Ayun nga mga kababayan, ang dahilan kung bakit hindi niya ipinagpatuloy yung kanyang pagiging doktor dito sa Canada. At bukod dyan, meron pa po akong ibang mga nakausap. So yung isang nakausap ko ay ibinenta niya yung properties niya dito sa Edmonton at lumipat siya sa United States of America. Kasi nga, yun din yung isa niyang dahilan. Pangalawa, mataas na daw ang cost of living dito and syempre malamig dito sa Canada compared sa United States of America. At yung kasamahan ko nga sa trabaho, yung asawa niya pumunta na ng United States of America bilang registered nurse. At by next year, magre-resign na din siya, susunod na siya doon sa kanyang asawa. So yan po ang nangyayari ngayon. And isa nga rin po yan sa naging topic of discussion ni ex-Premier of Alberta and ex-Minister na si Jason Kenney. Kung hindi nyo po napanood yung isa kong video nung in-interview siya, kinat ko po yung portion na pinag-usapan po nila about sa isang healthcare worker dito sa Canada. Na yun nga rin na sinasabi niyang isang dahilan. And naisip ko na, sabi ko magandang topic of discussion to sa next vlog ko. Kasi iba po yung focus natin nun nung nakaraang video Kaya ito mga kababayan, panoorin nyo ito. Moving on to healthcare and the effect of immigration on healthcare.
which should be a positive effect if it's done right. This morning, I saw a segment on CTV News about a doctor who was trying to come work at a clinic in Canada, yet the system is not making it easy for her to do so. She's over 1,000 people are waiting at that particular clinic for her help to come and work at it. And her name is Dr. Duncan. She said she's already been waiting for 2 years and counting. She calls for a more transparent and faster process. She says it took her 9 months just for her credentials to be certified. But the real sticking point, she says, is that her application lost points because she does not currently work in Canada or have relatives in Canada. And when she later applied for a labor market impact assessment, she said she couldn't get it approved because as a doctor in Canada, she would be paid by the government and not the clinic. So on the one hand, we have this massive increase in immigration, yet it's not fulfilling one of our fundamental urgent labor market needs, which is healthcare. So what's going on there? Yeah, these kinds of cases are just incredibly maddening. And I think here's the point. Despite these extraordinarily high numbers, we still too often fail to accommodate people like that who are ideal immigrants in urgently needed occupations. I'll share with you a counterexample or another example. I got to know a Brazilian pediatric oncologist who was doing a fellowship at a hospital in Toronto last year, speaks fluent English, fluent French, obviously Portuguese, advanced degrees in a highly in-demand medical specialization of pediatric oncology. And he could have, in principle, he couldn't get through the system here. And now he's gone to move to Texas. What the actual hell is going on here? But right. This is part of what's going on is because of this huge flow of temporary residents that the Liberal government has facilitated, foreign students, low-skilled temporary foreign workers. They know they've got a problem there. They've got 3 million plus of those folks, almost all of whom have the hope or expectation of landing permanent residency, plus an undefined number of people who are here illegally, overstayers. I think the modest estimates on that are like 500,000. I think it's probably much more. So let's say 4 million temporary residents and people who have overstayed. The Liberals know they've got a big problem on that. And so they're trying to squeeze as many of those people through the the permanent residency system to get landed as they can, which means that they've completely deformed what was the crown jewel of Canada's model immigration system, namely the point system selected people, federal skilled workers, or the Harper government turned that into something called express entry. So that used to select people based on a matrix of ascribing points based on their age. Younger gets more points, French or English language proficiency, their education, work experience, etc. So basically, that population of people who used to constitute the mainstay of Canadian economic immigrants, and because of that system, we were regarded as having a model in the world. They've been squeezing down those numbers of people, and instead, they've been trying to use those scarce 500,000 permanent residency spots to process foreign students and low-skilled temporary foreign workers. Now, as I said, you quoted me saying that a foreign student grad with a Canadian university degree who's fluent in English, et cetera, is going to do very well. The data suggests that. But not all foreign students are equal. And I don't say this with any pejoratively towards anybody. I mean, everybody comes, God bless them, but a lot of the study program, as we know, the foreign student program, has devolved into like 6-month diploma programs at dodgy career colleges who have agreements with, particularly Ontario community colleges, where their study permit, their visa was arranged by often dodgy immigration agents overseas, promising that student and their family that they were going to get permanent residency. It's not like let me put it this way. Somebody who comes and does a graduate degree at McGill,
is not the same as somebody who's come and done, 6-month diploma at the Brampton College of Hairdressing. Okay, Right. let's just This put it makes that way. sense. This And makes so sense. what the Liberals are doing is pushing more of the latter into the permanent residency category, squeezing out my Brazilian pediatric oncologist friend and the American physician to whom you referred. And dun po sa mga humihingi sa akin ng advice, kung saan daw ba mas magandang i-practice yung kanilang profession as a registered nurse, as a doctor, as a healthcare professional. Alam niyo po mga kababayan, to tell you honestly, wala po ako sa industriyang yan, sa healthcare. Iba po ang industry ko. Kaya, para sa akin, ang mas makakasagot sa inyong katanungan kung humihingi kayo ng advice ay yung katulad nyo po na mga healthcare workers din. At meron po akong ire-recommend na couple. Ang pangalan po ng kanilang YouTube channel is Our Life Beyond Borders. Yun po, mag-asawa po sila na registered nurse na dati po silang naandito sa Canada at pumunta nga po sila sa United States of America. Meron akong napanood na video nila na kino-compare nila yung Canada versus United States of America. Ilalagay ko po yung link below ng kanilang YouTube channel at mas maganda kung humihingi po kayo ng advice, sa kanila po kayo mag-leave ng message at magtanong kayo sa kanila. Eto, panoorin nyo po, konting clip lang from their video. Palagi namin sinasabi na kung saan tayo masaya, doon tayo. And it just happens na mas masaya kami dito. I think So, marami dito ding, kasi I think alam ng mga nurses lahat to na yung Lefora page ng mga international nurses, mostly Filipino, madami doon na gusto mag-Canada lang muna while naghihintay dito sa US. So maraming same situation din sa kanya na siguro mga healthcare worker, mga nurses, medtechs or nasa healthcare field na nandun sa Canada ngayon as a student, and then while waiting for for the processing sa US is nandun sa Canada na student. So yun, mayroon din pala kaming subscriber na nasa international student sa Canada. Tapos I think she graduated na PGWP na. Tapos she took the ACP exam as MLS, Medical Laboratory Scientist. Nakapasa na eh. Nag-message siya or nag-comment siya. I think a while back, 2 months ago or a month ago. Nakapasa na siya. So I think she will apply for visa here. And God willing, she will get approved and she can relocate. So we're rooting for you. We're praying for you. Sana maging successful yung relocation mo. So yun lang muna yung vlog namin kasi maginaw na. Pa kami. Yun lang muna ang vlog namin ngayon. Thank you for watching. God bless you all and stay safe. So that's it for me today mga kababayan. Sana kahit papaano yung mga information na ibinahagi ko sa inyo ay nakatulong sa inyo para makapag-decide kayo on where you wanted to practice your profession as a healthcare worker. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And as always, more tips, informations, opportunities to come. I will see you, God willing, on my next video. Samahan nawa kayong parati ng Panginoon sa inyong pang-araw-araw na buhay. Magandang araw po sa inyong lahat.